Praise God. Amen. At mga minamahal, tayo na po idadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong gawain na kung saan ito po ay pakikinig ng banal salita natin na kilang Diyos. Kaya inanyaan ko po ang batcha na tayo po tumayo upang sama-samang magbigay galang sa banal salita ng ating pinakamamahal Panginoon na ito po ay dadalhin ating beloved ordained preacher, beloved Louie Angeles. Praise God. Amen. Amen. God bless you sa ating beloved Brother Renato. Tayo po muna ay manalangin. Taas natin ating makamay. Opo, dakilat mapagpala ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalang mga pastor and time prophet. Maraming salamat po sa paglagis mo sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos na tigit. Sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa iyong santong Espiritong nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat. Kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan mo kami't patawari, lubos-labis kami nagsisi sa aking mga labyo lugar. Ikaw po maglagay, makatagad dapat, because ikaw po aking naasahan, buksan pang-unawa at kasipan ng bawat na pakinig. At patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. And we bind the power of darkness, unbelief, and doubt. Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus I pray. Amen and amen. Purihin natin pinakamahal na Hesus Kristo, unang tigit sa lahat. Ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian, kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Ako po'y nagpabot ng dobling paggalang sa ating beloved Arbor Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, into the whole Almeida family, at patuloy po ang ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malilimutan ating beloved Almastan Pastor, our beloved Mama Dear, mga aral, mga turong iniwan sa atin, at magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat ng ating mga pinagpalang viewers sa ating pong live webcast. Ang ating tatalakayin nasa ating monitor, stability of time. Sa Tagalog, kapanatagan ng panahon. Basahin po natin ang ating teksto. Dito po sa Isaiah 33, talatay 13, talon sa balik sa 6, ganito po ang pagkasulat. Pakinggan ninyong nangas sa malayo, kung ano ang aking ginawa, at kilalanin ninyo na nangas sa malapit ang aking kapangyarihan. 6, at magkakaroon ng kapanatagan sa inyong mga panahon, kasaganaan ng kaligtasan, karunungan at kaalaman. Ang pagkatakot sa Panginoon ay kanyang kayamanan. Amen. Purihin ang ating pinakamalapit Hesus Kristo, ang ating Diyos na buhay at makapangyarihan sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita. Ngayon, mga minamahal, pinag-uusapan na naman at i-implement this coming August 6 ang tinatawag na lockdown, mga minamahal, sa iba't ibang lugar at dako. Kaya nga, mga minamahal, ito'y ating tatalakayin, sinasabing kapanatagan ng panahon. Maraming taong nagreklamo, mga minamahal, ang iba'y kabubukas pa lamang ng kanilang mga negosyo. Halos hindi pa nakabawi. Ngayon, sarado na naman. Amen? Kaya nagtatanong sila, paano sila mabubuhay at kailan ba magkakaroon ng wakas ang tinatawag na pandemya. Hindi pa nga tapos ang COVID-19, ang kinatatakutan ngayon ay ang Delta variant na higit pang mapanganib kaysa sa tinatawag na COVID-19. Kaya nga walang katapusan ito, mga minamahal, walang katapusan. Kung hindi ka anak ng Diyos at wala kang tinatawag na stability of time, wala kang kapanatagan ng panahon, walang katapusan. Pero kapag ikaw ay anak ng Diyos, mga minamahal, nararanasan lang ito ng sanlibutan, pero hindi mo ito mararanasan. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, pakinggan daw ng nasa malayo, maging nasa malapit kung ano ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo at kilalanin, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos. Ito nga, hindi makilala ng tao sa sanlibutan, yung kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal. Kung tutuusin, mga minamahal, isang panalangin lamang. Hindi ba? Isang panalangin lamang. Sa banal na kasulatan, mga minamahal, isang panalangin lamang. Nalulutas ang problema kapag ang mga hari ay lumalapit sa man of God at ang man of God ay magdidecree. Ano man ang problema sa banal na kasulatan ay nagkakaroon ng tinatawag na kalutasan. Kaya ang kulang ng tao ay kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, doon sa kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos, meron silang tinatawag na stability of time.
Meron silang kapanatagan ng panahon. Dahil sabi ng ating nabasa, mga minamahal, meron kapanatagan ng panahon, kasaganahan ng kaligtasan, at sinasabing karunungan ay matatamo, mga minamahal, magkakaroon ka pa ng kaalaman kung ikaw ay merong pagkatakot sa Panginoon. Isipin nyo, nakalagay pala yan sa banal na kasulatan. Ang kalaki pala ng tinatawag na kapanatagan ng panahon ay yung kasiyahan, karunungan at kalaman, mga minamahal, kung ikaw ay merong pagkatakot sa Panginoon. Kaya kung wala kang pagkatakot sa Panginoon, mga minamahal, ang ibig sabihin niyan, hindi mo gagawin ang kalooban ng Diyos. Kung hindi mo gagawin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, walang katapusan ang sinasabing pandemic. Ang pandemic, mga minamahal, actually, noon pa nagsimula yan. Kailan ba nagsimula ang kahirapan, mga minamahal? Meron ba nakakaalam sa inyo? Sa hardin pa lang ng Eden, nagsimula na ang kahirapan. Dahil si Eva at si Adan na unang dalawang taong nilikha ng Diyos ay nawalan ng takot sa Diyos. Dahil sinuway nila ang utos ng mahal na Panginoon. But before that, mga minamahal, meron silang kapanatagan ng panahon. Nasa kanila ang kasaganahan. Hindi sila maghahanap buhay. Hindi sila magpapatulo ng pawis, mga minamahal. Magpaparami lang sila. Ibinigay na ng Diyos sa kanila ang sinasabing stability of time. Mabubuhay silang sagana. Pero dumating ang sinasabing pandemic. Bakit? Nang sila'y palayasin sa paraiso, sabi ng mahal na Panginoon, ikaw ngayon, lalaki, dahil sa iyong pagkakasala, ay magpapatulo ka ng pawis bago ka makakain ng iyong pinagpaguran. Anong tawag doon? Kahirapan. Anong kahulugan ng pandemic? Kahirapan. Naintindihan nyo? Ang babae naman, mga minamahal, siya ay mamamatay sa kagat ng ahas at sa kanyang sakong papatayin niya ang ahas. Anong ibig sabihin nun? Pag napatay ka ng ahas, meron kang karamdaman, meron kang kamandag. Ano ang pandemic? Karamdaman. Sa madalit salita, kailan nagsimula ang pandemic? Since time na ang unang dalawang taong inilagay ng Diyos sa kapanatagan ng panahon ay nagkasala sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil hindi nila kinilala ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi ng ating nabasa, ikaw na nasa malayo, ikaw na nasa malapit, kilalanin mo ang kapangyarihan ng Diyos dahil may kapanatagan ng panahon, may kasaganahan ng kaligtasan, may kaalaman, may karunungan kung ikaw ay may takot sa Panginoon. Naintindihan natin yon. Kaya ang tanong, kanino ibinibigay, mga minamahal, ang sinasabing kapanatagan ng panahon? Hindi ito ibinibigay sa lahat ng tao. Ang lahat ng tao, pinahintulutan lang ng Diyos na isilang sa salibutan, pero wala silang karapatan sa sinasabing kapanatagan ng panahon. Ang meron sila, sa maiksing panahon, panatag sila. Ay salamat, sagana tayo ngayon, umulad ang ating negosyo. Ay salamat, nakapag-franchise na tayo ng negosyo. Ito na ang ating negosyo. Sa konting panahon ng pasasalamat, bigla silang mabibigla. Yung negosyong binuksan nila, hindi na pala kikita. Yung puhunan nila, hindi na pala mababawi. Mga minamahal. Bakit? Dahil may pandemic na. Wala nang sinasabing kapanatagan ng panahon. Kaya ang tanong, kanino ito ibinibigay ng Diyos? Ang sabi, sa mga tunay na lingkod ng Diyos at dito natin makikilala o makikita ang pagkakaiba ng lingkod ng Diyos sa hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. Basa. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 65, versikulo 13, 14, talon sa 23 hanggang 24. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ang aking mga lingkod ay magsisikain, ngunit kayo'y mga gugutom. Narito, ang aking mga lingkod ay magsiinom, ngunit kayo'y mga uuhaw. Narito, mga gagalak ang aking mga lingkod, ngunit kayo'y mga papahiya. Narito, ang aking mga lingkod ay magsisiawit dahil sa kagalakan ng puso, ngunit kayo'y magsidaing dahil sa kapanglawan ng puso. At aangal dahil sa pagbagbag ng loob. 23. Sila hindi gagawa ng walang kabuluhan o mga nganak man ng para sa kasakunaan, sapagkat sila ay lahi ng mga pinagpala ng Panginoon at na ang kanilang mga anak na kasama nila. At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako, at samantalang sila ay magsasalita, aking didinggin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Babalik tayo sa ating tanong, kanino ibinibigay ang kapanatagan ng panahon? Sinasabing stability of time sa mga tunay na anak ng Diyos. At dito natin ngayon makikita ang pagkakaiba ng mga lingkod ng Diyos at yung mga taong hindi naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng verse 13, mga minamahal, ang mga lingkod ng Diyos ay magsisikain, ngunit ang mga hindi lingkod ng Diyos ay magugutom. Ang mga lingkod ng Diyos ay magsisiinom, ngunit ang mga hindi lingkod ng Diyos ay mauuhaw. At ang lingkod ng Diyos ay magagalak, ngunit ang mga hindi lingkod ng Diyos ay mapapahiya. Yun ang pagkakaiba. Ngayon nakikita na natin, mga minamahal, ang hindi lingkod ng Diyos, bagsak ang negosyo, halos walang makain, umasa sa ayuda, ubos na ang ayuda, nasa kahirapan pa rin. Hindi ba? Hindi magagawang magalak, mga minamahal. Samantala ang lingkod ng Diyos, kung kailan pa naging pandemic, tsaka nagsasabi at ipinahayag ang kabutihan ng Diyos na promote ng 3 beses, tumaas ng 3 beses ang kanilang mga sweldo at kanilang tungkulin. Sila hindi nagkulang sa kanilang tahanan, mga minamahal. Sila hindi nagutom, sila hindi nauhaw. Ang mga lingkod ng Diyos, ang hindi lingkod ng Diyos, nasa kanila ang lahat ng kasalatan. Ang sabi rito, mga minamahal, ang mga lingkod ng Diyos ay umaawit ng may kagalakan sa kanilang mga puso. Paglingkod ka ng Diyos, pag umaawit ka, may kagalakan ka sa iyong puso. At sabi, ang hindi lingkod ng Diyos ay aangal dahil sa pagkabagabag ng loob. Palaging bagabag ang kanilang loob. Lagi silang merong worry. Meron silang alalahanin, mga minamahal. Hindi na makatulog sa problema. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, sa verse 23, ang mga lingkod ng Diyos ay hindi gagawang walang kabuluhan. At ang sabi rito, sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak na kasama nila. Purihin ang ating mahal na Jesucristo. Yung palang lingkod ng Diyos, kaya sinasabing may kapanatagan sila ng panahon, sa kanila ito ibinibigay ng Diyos sapagkat sila'y lahing pinagpala ng Diyos, maging ang kanilang mga anak na kasama nila. Kaya kapag ikaw na anak, humiwalay ka sa tatay at nanay mo na lingkod ng Diyos, mahihiwalay din ang pagiging lahi mo ng Diyos. Kung ikaw naman na magulang na natili ang anak mo, humiwalay ka naman, hindi ka na kasama sa lahi ng Diyos, mapapabilang ka doon sa nasa kagutuman, nasa kauhawan, nasa kahirapan, at nasa kabagabagan. Dahil sinasabing ang lingkod ng Diyos na may kapanatagan ng panahon, sinasabing lahing pinagpala ng Diyos, sino ang kasama? Ang kanilang mga anak, sinasabing lahing pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sinasabi silang lahing pinagpala ng Diyos dahil sabi ng 24, mangyari na bago sila magsitawag, ang Diyos ay sasagot. Samantalang sila ay nagsasalita, didinggin na sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya pala sa mga tunay na lingkod ng Diyos, may kapanatagan ng panahon. Hindi ba? Simple, hindi natin iniisip, mga minamahal, kung ano ang mangyayari sa susunod na araw. Ang alam natin, tayo'y lahing pinagpala kasama ng ating mga anak, sapagkat tayo'y may kapanatagan ng panahon, sapagkat tayo'y tunay na lingkod ng Diyos. Diyos ang nagbigay sa atin ito. Di ba sinabi ko na sa inyo noon pa? Wala nang katapusan ng pandemic, mga minamahal. Wala nang katapusan yan. Dahil tayo ay naghihintay, mga minamahal, ng tinatawag na huling sandali. Ang pangako ng Diyos na ang kanyang anak sa makasalanang sanlibutan ito ay kanyang babalikan at para dalhin sa tunay nilang tahanan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang lingkod ng Diyos ay nasa kapanatagan ng panahon sapagkat hindi iiwan ng Diyos ang kanilang kaluluwa sa Siyol. Hindi sila panglupa, hindi sila pang impyerno, wala silang makikitang kabulukan sapagkat nasa kanila ang sinasabing kapanatagan ng panahon mula sa daigdig na ito hanggang sa langit kung magmamana sila ng buhay na walang hanggan. Basa. Sa mga awit, 16 talatay 5, talon sa 10, ganito po ang pagkasulat. Ang Panginoon ay siyang bahagi ng aking mana at ng aking saro. Iyong inaalalayan ang aking kapalaran. Sa 10, sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Siol, ni hindi mo man titiisin ang iyong banal
ay makakita ng kabulukan. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Peso Kristo. Napakagandang talata nito, mga minamahal. Ang mga lingkod ng Diyos na merong kapanatagan, mga minamahal, sinasabi sa ating nabasa, mga minamahal, na hindi iiwan ng Diyos ang kanilang kaluluwa sa Siyon. Hindi sila, mga minamahal, makakita ng kabulukan. Bakit? Sapagkat sila'y lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sila'y lahing pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yun pa lang, mga minamahal, tinatawag na tayong pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ulitin ko lang ang talata, mga minamahal. Ang sabi ng verse 5, ang Panginoon ay siyang bahagi ng ating mana at ating saro. Inaalalayan niya ang ating kapalaran. So, hindi kapalaran ng lingkod ng Diyos, mga minamahal, ang siya'y mapasama sa pandemic. Ang pandemic ay pansalibutan. Pero ang lingkod ng Diyos, mga minamahal, meron siyang magandang kapalaran. Bakit? Dahil ang pandemic ay hindi para sa lingkod ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil saan man pumaroon ang lingkod ng Diyos, meron siyang kapanatagan. Dahil sabi ng ating nabasa, inaalalayan ng Diyos ang kanyang kapalaran. Kaya palang manak ng Diyos, kahit saan siya pumunta, talagang pagpapalain siya ng mahal na Panginoon. Bawat hipuin ang kanyang kamay, pagpapalain ng mahal na Panginoon. Yung tunay na lingkod ng Diyos, ha? Hindi yung lingkod-lingkuran lang, mga minamahal. Hindi yung para bang wala ng katapusan ng pandemic at saka nanumbalik, mga minamahal. O kaya may labos na naghihingalo at saka nanumbalik. Hindi yon. Ang tunay na lingkod ng Diyos nagpapatuloy, mga minamahal. Nagpapatuloy siya kahit anong mangyari. Hindi niya iiwanan ang ating mahal na Panginoon sapagkat ang Diyos ang gumagawa ng kanyang kapalaran. Dahil pag hindi na ang mahal na Panginoon gumawa ng ating kapalaran, meron ng ibang gagawa ng ating kapalaran. Sino? Ang kaaway ng Diyos. Dahil kapag ang mahal na Panginoon ang gumawa ng ating kapalaran, ano ang meron tayo? Meron tayong magandang kapalaran. Sabi ng ating nabasa, ang magandang kapalaran ng lingkod ng Diyos, may kapanatagan sila ng panahon, wala silang kabulukan, wala silang bahagi sa impyerno, mga minamahal, sapagkat ang Diyos ay bahagi ng kanilang mana. Isipin nyo, ang ating Diyos pala, bahagi ng ating mana. Ibig sabihin, mga minamahal, siya ang ating inheritance. Yung maging mana mo ang mahal na Panginoon. Pamiliin ka, anong gusto mo maging mana? Bigyan kita ng $10 billion? Billion, ha? Ibigay sa'yo? O ang mahal na Panginoon? Pag binigay sa'yo ay pera, ang tao mahilig sa pera, pipiliin niyang pera. Dahil sasabihin niya, ano naman magagawa ng Diyos sa akin? Samantalang sabi ng ating nabasa, may magagawa ang Diyos sa'yo. Pag ang Diyos ay bahagi ng iyong mana, wala kang kabulukan, hindi ka taga-impyerno, Diyos ang gagawa ng iyong kapalaran. Hindi ba meron ako ikinuwento sa inyo? Merong dalawang magkapatid, mga minamahal, pinamanaan sila ng kanilang ama. Sabi nung kanilang ama, ang ipamamana ko ay piso na tumutubo bawat araw. Nagmumultiply siya. O 10 milyon na kapag naubos, wala na. Ang pinili ng pangalan ay 10 milyon, mga minamahal. Eh di masaya siya. 10 milyon yung kanyang binili. Pagkaroon niya ng 10 milyon, nag-book kagad siya sa iba't ibang bansa. Mga minamahal, nagpakaligaya siya. Samantalang sa unang araw, ang tinanggap ng bunso, pangalawang anak, piso. Pero nag-multiply every day. Tinanggap niya ng Lunes, pagdating ng Merkules, 2 piso na siya. O Martes rather. Tinanggap ng Lunes, pagdating ng Martes, 2 piso na siya. Pagdating ng Wednesday, magkano na siya? Nag-multiply 4 na siya. Pagdating ng Webes, magkano na siya? 8 na siya. Pagdating ng Biyernes, magkano na, mga minamahal? 16 na sa loob ng 5 araw, mga minamahal. I-multiply mo yan sa 1 year, mga minamahal. Sa madalit salita, wala pang 1 taon, ubos na ang 10 milyon ng panganay. Mahirap na siya. Samantalang, yung bunso, mga minamahal, nag-multiply, yung kanyang piso, habang siya'y tumatanda, dumadami ang kanyang pera. Ganon din ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pag pinili mo ang mahal na Panginoon, yung biyaya ng Diyos sa'yo,
Dahil nasa iyo ang kapanatagan ng panahon, wala ka sa kabulukan sa impyerno, ang Diyos ang bahagi ng iyong mana, siya ang gagawa ng iyong kapalaran araw-araw. Magmumultiply mo sa buhay mo ang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Nagmultiply na ba ang biyaya ng Diyos sa buhay niyo araw-araw? Nagmultiply na. Tignan natin, sino ang nagmultiply na ang biyaya ng Diyos sa buhay niyo araw-araw? Yung iba hindi makataas ng kamay. Hindi kasi maisip paano nagmumultiply ang biyaya ng Diyos sa buhay nila araw-araw. Dito muna tayo sa buhay ko, mga minamahal. Way back 1989, iinom ako ng lason dahil itatapon ako sa leprosarium. Ang ibig sabihin, wala na akong buhay, mga minamahal. Kung ako'y pamimiliin, 10 milyon o ang Panginoon. Kung pipiliin ko ang 10 milyon, ako'y magpapagamot sa ibang bansa, baka gumaling ako. Pero ang totoo, 2 taon akong nagpagamot, 5 ang aking gamot, hindi gumaling ang aking karamdamang ketong. Pero dumating ang panahon na pinili ko ang mahal na Panginoon. Lahat ang meron ako nawala na. Ang natitira lang sa aking buhay, ang mahal na Panginoon. Pero nung magsimula ang araw, way back 1989, September 27, Wednesday service, pinili ko ang mahal na Panginoon. Wednesday yun ha, Wednesday. Nagmultiply pagdating ng Huwebes, mga minamahal, ang biyaya ng Diyos sa akin. Dahil unang dalo ko nang ako'y ipanalangin sa pangunang panalangin ng ating ginagalang mahal na pastor, pagbukas ko ng jacket ko, in my very first time na pagdalo sa gawain, pag-alis ko ng jacket ko, wala na ang karamdaman kong ketong. Pag uwi ko sa bahay namin, sinabi ko sa tatay ko, Tay, ibang klase yung napuntahan ko. Bakit nawala yung karamdaman kong ketong? Huwebes na yon. O di, mula Merkules, nag-multiply na. 100% malinis na ako, mga minamahal. Huwebes yun, pangalawang araw kong makilala ang mahal na Panginoon. Dumating pa ang Biyernes, Sabado, Linggo. Dumating ang 1990, 91, 92, 93. 93. Ano na ngayon? 2021. Sa September 27, 32 years na ako sa mahal na Panginoon. Nag-multiply na ang biyaya ng Diyos araw-araw. Hindi ako napunta sa ibang bansa para maghanap ng magpapagalin ng karamdaman kong ketong. Nagpunta ako sa ibang bansa, pa iba't ibang bansa, kung saan saang bansa, paulit-ulit na bansa, mga minamahal, wala akong ginastos, ang dala ko, ang biyaya ng Diyos para ipagsabing sa mayroong tinatawag na kapanatagan, mga minamahal, ng panahon kapag ikaw ay naging lingkod ng Diyos, ang Diyos ang iyong magiging mana. O kayo, meron na kayong natanggap na biyaya sa Diyos? Nag-multiply na ba? Kaya yung paalis-alis, alis. Paribaptize ako. Naribaptize na. Sumaya na naman. Alis na naman. Rebaptize na naman. Sumaya na naman. Na-demon possess. Balik na naman. Hindi mo alam kung ilang beses na nabautismuhan. May kilala nga ako, 7 beses na nabautismuhan. Ngayon, wala na. Yung 7 beses na bautismo, hindi naman nagpabago ng buhay niya. Bakit? Kasi wala siyang kapanatagan ng panahon sa mahal na Panginoon. Hindi niya pinabayaan ang Diyos ang gumawa ng kanyang kapalaran. Hindi niya pinabayaan ang Diyos ang maging bahagi ng kanyang mana. Kaya ang gumawa ng kanyang kapalaran, ang kaaway ng Diyos, 7 beses na bautismahan. Isipin mo sa isang bautismo, yung inawit natin kanina. Feel your nail. Di ba? Damahin mo yung pako ng mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Bawat pagkakamali mo, maaalala mong may Diyos na tumubos sa'yo sa krus ng Kalbaryo. Bawat pagkakamali natin, mararamdaman natin, maaalala natin, may Diyos sa krus ng Kalbaryo ay namatay para sa atin. Napakagandang awitin, mga minamahal. Sa madalit salita, pag paalis-alis ka at paulit-ulit kang nagpapabautismo, mga minamahal, paulit-ulit mong ipinapako si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin, dinadagdagan mo lang ang iyong kasalanan. Ang sinasabi ko, pag nabautismo ka na sa Jesus Miracle Crusade, dahil sa ibang fellowship, kahit magpabautismo ng maraming beses, walang mangyayari sa'yo. Walang kapangyarihan. Wala kang mararamdaman, wala kang kapanatagan ng panahon.
sa Jesus Miracle Crusade na merong true man of God sa katauhan ng ating mahal na magulang sa Panginoon, pag nabautismohan ka, yan ang simula ang Diyos ang gagawa ng kapalaran mo. Meron ka ng sinasabing kapanatagan ng panahon. Kaya ang tanong, paano natin ito mapapanatili sa ating mga sarili? Basa? Dito po sa mga awit, Kapitulo 119, versikulo 32 hanggang 33. Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos. Pagka iyong pinalaki ang aking puso, ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong palatuntunan at aking iingatan hanggang sa wakas. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Para natin mapanatili ang tinatawag na kapanatagan ng panahon sa atin, ang Diyos ang ating mana, siya ang gagawa ng kapalaran para sa atin at wala tayong tinatawag na bahagit kabulukan sa impyerno. Sabi ng banal na kasulatan, verse 32, takbuhin natin ang daan ng utos ng Panginoon. Dito tayo tatakbo. Saan? Sa daan ng utos ng Panginoon. Hindi tayo tatakbo palayo sa utos ng Diyos. Tatakbo tayo, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, run in the way of the commandments of God. Tatakbo tayo sa tinatawag na daan ng utos ng Panginoon. 33 ang sabi, hingin mo sa Diyos na ituro sa iyo ang daan ng palatuntunan, ingatan mo ito hanggang sa wakas. Ano hingin natin sa Diyos, mga minamahal? Mahal na po, alisin mo na ang pandemic para makapagnegosyo ako. Alisin mo na ang pandemic para makapamasyal ako. Alisin mo na ang pandemic para mailabas ko na yung aking anak. Maling hingi yan, mga minamahal. Maling hingi. Naunawaan niyo ba ako? Ang tamang hingin, sabi ng ating nabasa, hingin mo sa Panginoon na ituro ang daan ng palatuntunan niya. Yan ang hihingin mo sa mahal na Panginoon. Hingin mo sa ating pinakamahal Peso Kristo, Lord, teach me. Bring me to the way of thy statutes, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. And let me, ingatan ito, bayaan mong ingatan ko ito hanggang sa wakas. Let me to keep thy commandments, your statute forever. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya pag humingi ka sa banal na Panginoon, ang ihingin mo hindi anumang bagay, kundi hingin mo na ituro sa iyo ang daan ng palatuntunan ng Panginoon at ingatan mo ito hanggang sa wakas. At meron kang sinasabing kapanatagan ng panahon. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pag nagawa natin ito, mga minamahal, kanino tayo mapapabilang sa mga tinubos ng Panginoon? Dahil ang tinubos lang ng Diyos ang merong kapanatagan. Pag nawala ka na, mga minamahal, sa kawan ng Diyos, hindi ka kasama sa tinatawag na may kapanatagan ng panahon. Delta ngayon ang kinatatakutan, Delta. Meron pang susunod yan, mga minamahal, maniwala kayo sa akin. Sinabi ko na sa inyo, walang katapusan, nagsisimula tayo sa COVID-19. 3 buwan kami naka-quarantine dito, walang labasan, mga minamahal. 3 buwan. Sarado ang gate, mga minamahal. Ang tanging araw na masisinag sa amin, yung galing doon. 3 buwan. Kayo, hindi ko alam kung nasan kayo. Ngayon, pinahintulot na ng Diyos, nagkakita-kita uli tayo, mga minamahal, pero wala na sa dati nating bilang. Kinakailangan i-practice na natin ang lahat ng protocol para magkaroon tayo ng ating live webcast. May katapusan pa ba yan? Wala nang katapusan yan. Ang pwede lang magbago ng lahat ay walang iba ang ating pinakamamahal na Peso Kristo. Ganun pa man, mapalad ang sino mang mapabilang sa tinubos ng Panginoon. Last verse, maghanda ating manugtog, mga magpaawit. Dito na tayo para mabilis tayo, wala tayong masayang na oras. Dito po sa Isaiah 35, talatay 10, ganito po ang pagkasulat. At ang pinagtutubos ng Panginoon ay magbabalik at magsisiparoon nagsiawitan sa Sion. At ang walang hanggang kalagalakan ay mapapa sa kanilang mga ulo. Sila ay magtatamo ng kasayahan at kagalakan. At ang kapanglawan at ang pagbubuntong hininga ay mapaparami. Purihin ang mahal na Panginoon. Amen? Tayo pumaparoon na may pag-aawitan. Ang mga anak ng Diyos ay may kagalakan sa kanilang ulo. Sila ay nagtatamo ng kasiyahan at kagalakan. Ang kapanglawan at buktong hininga ay napaparam. Tayong lahat ay tumayo, umawit sa ating pinakamahal na Peso Kristo. Hallelujah. Awitin natin ang awiting dakila at tapat.
Merong isang dakilat tapat na ating maasahan. Ang magbibigay sa atin ng sinasabing stability of time. Walang ibang ating pinakamalapit sa Kristo. Tayo mauna. Hallelujah. Mula nang ika'y ay aking tanggapin, naging bahagi ka nitong alipin. Mula nang tayo ay magkasama, Ang ating puso'y naging masaya. ay laging masaya. Second stance. Tunay nga ang pag-ibig mo'y tapat at totoo. Tunay ang pag-ibig mo'y tapat at totoo. Hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Hindi naglalaho. Yan ang pag-ibig ng ating mahal mo. Mananatili Mananatili hanggang sa wakas. hanggang sa mundo. Panginoon, ang sasabihin natin, sadya. Sadyang kay buti Yes. mo. Sabay-sabay tayo sabihin natin, Panginoon, dakila ka tapat Sa langit mo, Ako'y inibig mo kahit inibig tayo ng ating ako'y pinakamahal. ganito. Walang katapusan. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili. Walang pinipili ang Chorus. puso ko. Panginoon, dakila ka tapat. Hallelujah. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin mo. Iparinig natin sa malapit. Tanging pinili kahit taling ganito. Naging bahagi ng ating pana-pana po ito. Siya ngayon ang gumagawa ng ating kawalan. Mahal mo, Wala. walang pinipili ang puso ko. Third stance. Kahit minsan, Kahit minsan ako'y lumalayo sa iyo. lumalayo sa'yo, Minsa'y nadarama. minsa'y nadarama. Itong buhay ko. Ito Hallelujah. ang buhay ko. Kahit kailan. Kahit kailan Di mo ako iniwan. mo iniwan. Ang awa mo. Lagi. Ulitin natin yan. Kahit minsan, Kahit yan ang ating kalagayan minsan. Ako'y lumalayo sa iyo. sa'yo, Minsa'y nadarama. Hallelujah. Itong buhay ko. Hallelujah. buhay ko. Kahit kailan. Di mo ako iniwan. Hallelujah. Ang awa mo. Lagi. Ulitin natin yan. Hallelujah. Kahit minsan. Kahit minsan. Ako'y lumalayo sa iyo. Hallelujah. Minsan. Nadarapa. Ito. Hallelujah. Buhay ko. Kahit kailan di mo iniwan ang awa mo. Kay kusoma sa lugar, awa mo'y laging nakala. Panginoon, dakila ka. Dakila ka tapat Muling sa ka. dalangin ko. Ako'y inibig mo. Ibig mo Kahit ako. Dahil ganito lamang na inibig ng ating malapit. Walang katapusan ang kanyang pagmamahal. mahal mo. Walang pinipili. Pinipili ang Hallelujah! Panginoon, dakila ka tapat! dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo. Kay kasama sa iyong pag-ibig malapit. Kahit ako'y ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Wala. Pinipili ang puso mo. Distance. Mula nang ika'y aking tanggapin.
mula nang ikaw ay aking tanggapin. Naging bahagi ka. Naging Hallelujah. bahagi ka. Nito ang aking damdamin. Ito Nagkaroon ng sayang galang ang ating damdamin. Mula nang tayo magkasama. ay magkasama. Puso ko ay laging masaya. Laging Hallelujah. masaya. Tunay nga pag-ibig mo. Tapat at totoo, Hindi magbabago. hindi magbabago, Hindi naglalaho. hindi Ang pag-ibig ng ating Diyos hindi nagbabago. Hindi naglalaho. nandito hanggang sa wakas ng mundo. Panginoon, sadyang hallelujah. Panginoon, sadyang kaibuti mo. Noon Dakila at tapat sa dalangin ko, ako, inibig mo, kahit ka malaman. ay ganito, Walang katapusan. katapusan Thank you so much, Lord God. Sa walang katapusang pagmamahal mo, walang pinipili. pinipili ang puso. Stanza. Kahit minsan, Kahit minsan ako'y lumalayo sa'yo. ako'y lumalayo sa'yo, Minsa'y nadarama. sa'y nadarama. Itong buhay ko. Ito Hallelujah. buhay ko. Kahit kailan, Kahit kailan di mo ako iniwan. ko iniwan, Ang awa mo. Hallelujah. laging nakalaan. Kahit minsan. Hallelujah. Kahit minsan ako'y lumalayo sa'yo, Minsa'y nadarama. Minsan yan ang ating kalagayan. ito buhay Subalit hindi tayo iniwan ng ating mahal na Panginoon. Di mo iniwan ang awa mo, Diyos. Lagi naman. Purihin ka, mahal na Panginoon. Panginoon, dakila ka. Thank you so much, Lord. dalangin ko. Ako, Purihin mo kahit ako ay ganito. wala. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka tapat. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako Thank you so much, O Lord. Sa'yo walang katapusang pagmamahal. ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Walang pinipili ang puso mo. Walang pinipili ang puso ko. Sa ating po mga webcast viewers, sa mga narito ngayong araw, naging pagsain po natin kapanatagan ng panahon. Yun pong dinanasa ng tao, minamahal ko, ang kanilang kinabukasan ay magiging masaya pa rin. Ngunit ayon sa ating napakinggang pangangaral, minamahal, ang pandemic na ito, wala ng katapusan.
Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay magpasawalang hanggan. Kaya po, kayo narito tinawag ka ng ating dakilang Diyos upang maglingkod sa Kanya. Pero pong apat na reglamento, ang kaligtasan. Ang una po yung pananampalataya. Pananampalataya, paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat may mga tao ngayon minamahal ko, ang nakikilala nilang Diyos, minamahal ko yung kanilang nakikita. Ngunit ang sabi po sa Biblia, sa Juan 23:24, ang Diyos ay Espiritu, sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga po, pananampalataya. Ang pangalawa, pagsisisi. Ang tao pag nagsisi, hindi na po niya babalikan ng kanya pong pagkakasala. Kaya nga po, kailangan pagsisihan mo yung kasalanan upang patawarin ka ng ating dakilang Diyos. Ang pangatlo po, yung bautismo sa tubig sa pangalan natin Panginoon Kristo, Gawa 2:38. Yun po ang tama, minamahal. Hindi po yung sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Hindi po yun minamahal ko. Yun po yung utos lang. Sa command, preparatory. Yung execution, Acts 2:38. Kaya nga po, ang nabautismo sa pangalan natin Panginoon Kristo sa Gawa 2:38, nagbago kanilang buhay, gumaling kanilang karamdaman, at naging mabuti sila nilalang. Ang pangapat po, Diyos ang gagawa. Isipin po natin, minamahal ko, tayo makasalanan, na tinawag ng ating naggaling Diyos upang maglingkod sa Kanya. Mananahan siya sa'yo. Sabi nga po, sa Gawa 1:8, sabi nga, and you shall receive power after that the Holy Ghost comes down upon you. So magkakaroon ka ng kapangyarihan. Nalabanan ng gawa ng kaaway. Sapagkat ang tao minamahal ko, pag wala kang Espiritu ng ating dakilang Diyos, talunan ka ng kaaway. Lahat ng gusto ng kaaway, yun ang gagawin mo, papuntang impyerno. Kaya nga po, sa sandaling ito, minamahal, maging sa ating pong webcast viewers, minamahal ko, it is not your religion that will save you. Hindi po yung reliyon, kundi ang Panginoon Kristo. Kaya nga po sa ating pong mga bago na narito ngayon, minamahal, manalangin po tayo, panalangin ng pagsisisi, pagtangkap sa ating dakilang Diyos, tao sa puso, upang kahabagan ng ating pinamamalapang Panginoon ay ating pumatanggap. Praise God. Hallelujah. Ulitin ang panalangin na ito. Opo dakilang naming Ama, Diyos na makapangyarihan, sa iyong pangalan, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinakamamahal Panginoon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po ay sa makasalanan na lumalapit sa iyong banal na harapan at nagsisisi sa bawat kasalanan ang aking nagawa, magmula na bata akong magkaisip hanggang sa mas daling ito. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, patawarin mo ko, iligtas mo po ako, maging ang aking mamahal sa buhay. Ito yung samot panalangin ko sa makapangyarihang pangalan ng aking Panginoon Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Tayo po yung manalangin, praise God, hallelujah. Opo dakilang naming Ama, Diyos sa makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamahal Panginoon Jesus. Pinakamahal na Panginoon, sa panalangin po ng aming minamahal, ginagang na Pastor Evangelista Willie Estrada Almeida. Narito po yung mga anak ng pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Nagsusumamo sa iyo, hallelujah. Mahal na Panginoon, tanggapin mo sila. Isulat mong kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Makasama po namin sila sa paglilingkod sa iyo. Save them with their loved ones, O God. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. For ating dakilang Diyos. Puri natin pinakamamahal na Panginoon sa minamahal. Sa mga narito po na baguhan, kayo po yung magpabautismo sa pangalan natin Panginoon Kristo, sapagkat yun po ang tama, minamahal ko. Mga tao ngayon minamahal ko, basta mali, okay sa kanila, okay lang. Ngunit sabi nga po, sa totoong gawin ng ating dakilang Diyos, yung tama ang ating pong susundin. Pwede na kayong bumalik sa inyong upuan, minamahal, at aking pong pinakausap, minamahal ko yung mga datihang Kristiyano, minamahal. Sabi nga po, yung pagkatawag sa atin ng ating dakilang Diyos sa Banal Ministrito, minamahal ko. Noong unang panahon pa lang, hindi ka pa sinilang, pinili ka na ating dakilang Diyos. Gawin mo yung tama. Gawin mo yun, nakalulugod sa ating dakilang Diyos, sapagkat tandaan po natin, minamahal. Minsan lang tayo mabuhay sa daigdig nito, minamahal. At ang pagkatapos nun, impyerno o langit. Piliin mo sa langit, tinawag ka natin dakilang Diyos, pinili ang pinakamamahal na Panginoon. Piliin mo yung gumawa ka ng mabuti. So, sa ating po mga
kasama, minamahal ko. Awitan po natin dakilang Diyos. Tayo pinadako, minamahal ko sa banal na hapunan. Praise God. Hallelujah. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Awitin natin yung search me, O God. Saliksikin natin ang ating makasalini, mga minamahal. Kung saan tayo nagkulang. Kung ano pa nga ba, minamahal ko yung inaasahan natin maliban sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat tandaan po natin, minamahal ko, in Jesus, we are complete. Kompleto na tayo pag nasa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lang, minamahal ko, gawin mo naman yung para sa Kanya upang magawa naman niya yung para sa iyo. Umawit tayo, minamahal, habang Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray, and see there'll be some wicked ways in me. Bless me from every sin and set me free. isa pa, Oh, search me, oh God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray, and see there'll be some wicked ways in me. Bless me from every sin and set me unahin natin dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po manalangin para sa ating pong banal na hapunan. Praise God. Manalangin tayo, mga minamahal. Opo, dakila naming Ama, Diyos sa makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamahal pang sus. Pinakamahal na parang sa mga sandaling ito, sa pangunahin po ng aming minamahal. Ginagalang na Pastor Evangelista Willista Dalmeda. Narito kami sa iyong banal na harapan, nagpapakumbaba, nagsusumamo sa iyo, pinakamamahal na po noon. Forgive our sins, O God. Lahat po ng pagkukulang mga kanang napagbigyan, patawad po malapan, linisin mo po kami upang kami maging karapat dapat makasalo sa banal na hapunan. Patawarin mo kami malapanan, amin din po pinapatawad nagkasala sa amin. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Natin dakilang Diyos.
Nasabi po sa mga Biblia, minamahal ko sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, ng gabing siya'y pinagkanulo, ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol. At sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Kainin po natin ang tinapay, mga minamahal. Sa versikulo 25, at gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-aalala sa akin. Tignan natin ang katas ng ubas. Patuloy tayong magipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. Minamahal. Ibitahan natin ang presensya natin. Pinakamamala, Panginoon. Have mercy upon us, O God. Have mercy. Purihin ka, pinakamamala, Panginoon. Ang langit ay kanyang kusang nilisan. Sa krus tinanggap ang kamatayan para sa'yo. Purihin ka, pinakamamala, Panginoon. Makamtan mo Purihin ka, dakilang Diyos. kaligtasan. Purihin ka, magpakailan-kailan pa man. Salamat sa iyong kahabagan. Na dinala kami sa banal na gawain ito. Maraming salamat po, Diyos, sa pastor na pinagkaloob sa amin. Upang tuwa kami makapaglingkod sa iyo, pinakamamalapan. Maraming salamat para, Panginoon. Ating Diyos ay buhay. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, pinakamamala, Panginoon. Purihin ka, dakilang Diyos. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Hallelujah. Walang din ang iyong mga kasawalan. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ang ating dakilang Diyos. Purihin ka, pinakamamala, Panginoon. Tayo po ay dumako sa paghingi ng ating pangailangan sa ating dakilang Diyos. Ang minamahal, muli tayong magsumamo sa ating mga Panginoon sa pangunang panalangin po.
ang ating minamahal, ginagawa na Pastor Evangelista Will Estrada Almeida. Sa kamamala panahon, narito kami nagsusumamo sa iyo. Taglay po namin ang aming mga karamdaman, ang aming mga problema. Batid namin, O Diyos, sa iyo walang imposible. Hindi maiksi yung kamay, hindi mo ipagkaloob ang pangailangan ng bawat isa. At hindi malayo ang pandinig na hindi mo mapakinggan ang hinahin ng iyong anak. At sa pangunat panalangin po ng aming minamahal, ginagawa na Pastor Evangelista Will Estrada Almeida, nagkakaisa kami na pinalalayas ang gawa ng kaaway, demons of sickness and disease, demons of problems, demons of unbelieving doubts, demons ng kahirapan, pag-aanilangan, cast out, cast out, cast out, be healed in the mighty name of Jesus, problem be solved in the mighty name of Jesus, be healed right now, we bind the power of Satan, in Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahalang Panginoon. Humingi tayo sa ating dakilang Diyos sa tsak na bagay, may katugunan ng ating pinakamamahalang Panginoon minamahal ko. Ang kanin natin na katugunan, minamahal ko, sapagkat nais makita ng ating dakilang Diyos minamahal ko, na tayo pilubusang nagtitiwala sa Kanya. Gawin po natin, lumundog tayo 3 beses, kasabay po ng pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay tayo, Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos, purihin ang ating pinakamamahalang Panginoon, at tayo minamahal ko ay makabalik sa ating upuan at tayo pinata ko minamahal ko sa mga announcement to our beloved brother, Bobby Aserios. Praise God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Fred Ignacio. At para po sa ating pagpapatuloy, para po sa ating mga announcement, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po tayo nagsasagawa ng ating live webcast. Makinig po ng mainam para po sa mga susunod na schedule ng ating live webcast para po sa darating na Wednesday. Sa ngayon po, ang ating oras, manatili po muna tayong alas 10 hanggang alas 2 ng hapon. Amen? Uulitin ko po, tentative yung ating schedule po muna ng oras ng ng ating live webcast. Alas 10 po tayo ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. At gayon din po ang ating Friday service sa pamamagitan nating live webcast. Ganon din po alas 10 ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon. Manatili pong umantabay para sa kung ano pa mang announcement sa ating webpage o sa ating Facebook account, sa ating Facebook page, ang JMCIM Maykawayan Outreach. Amen. Dito po natin mabilisang maipaparating sa bawat isa yung mga pagbabago, may mga changes sa schedule o kung ano pa man po, maiparating po natin sa bawat isa sa mabilis na paraan. Amen. Praise the Lord. At patuloy po tayo nagsasagawa ng ating banal na gawain sa radio program. The Jesus Miracle Hour, amen, nasa DZME po tayo, 1530 kHz. At ito po ay nagsisimula ng ito po ay Monday to Saturday, 11 p.m. hanggang 12 midnight. Gayun din po, patuloy po tayong umantabay, sumubaybay sa ating TV program. Marami po ang pinagpala, marami po ang naligtas sa pamamagitan po nating TV program, kaya atin po itong subaybayan. Nasa PTV Channel 4 po tayo. At tuwing Sabado lang po ito, nag-start po ng 11 ng gabi at matatapos po ng 12:30 ng madaling araw. At tunay nga pong pinagpala po ang bawat isa sa araw na ito. Nakapagsagawa po tayo ng ating live webcast. At para po sa pagtatapos, para sa pananalangin po sa pagtatapos, aking binibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Noel Corbito. Amen. Praise the Lord. God bless you at beloved Pablo Serious. Hallelujah. Tayo manalangin po naman. Samahan niyo po ako. Hallelujah. Opo, dakila Diyos, aming pinakamahal na Panginoon. Sa unat na lahin, aming minamahal at ginagala na Evangelista Wilsanan, minamahal na Panginoon. Marami po salamat pala Panginoon sa paglagis mo sa bawat yugto ng aming banal na gawain, dakila Diyos. Maraming salamat pala Panginoon sa papuring awitin na hirti ng mga awit, dakila Diyos. Maging sa mga napahayag na patutuo, dakila Diyos. Maraming salamat pala Panginoon sa
Awitin ang mga beloved choir, Malapay. Maraming salamat, Malapay, noon. Maging sa pagpapaliwanag sa pagbibigay. Sa mensahe na amin dinanamangin, mga ngaral sa hapon ito, Malapay, noon. Maraming salamat, nagisilbi ng kalakasan namin sa aming paglilingkod namin sa iyo, Malapay, noon. Maraming salamat, Malapay, higit sa lahat. Sa iyo matamis na presensya na pinagpakalubos sa bawat isa sa amin, Malapay, noon. Maraming po salamat, Malapay, noon. Sige, tagumpay ng aming manalagawain sa hapon ito, nakilang Diyos. Nalangin namin sa iyo, Malapay, noon, sa aming pag-uwi sa kanyang tahanan. Ikaw, Malapay, noon, mag-ingat sa bawat isa sa amin, Malapay, noon. Ihatid mo kami malhati sa kanyang tahanan, Malapay, noon. Nataglay ang kalakasan, kagalakan, nagbumula sa iyo, Malapay, noon. Ito ang samot panalangin namin sa iyo sa kapayarang pangalan mo, Malapay, noon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord.